Nasubukan na naman ang pasensya ng maraming motorista sa tindi ng traffic sa EDSA at iba pang kalsada ngayong gabi. At ngayong holiday season, nag-utos ng LTFRB na limitahan muna ang surge pricing ng mga TNVS. Pero ikinababahala po yan ng isang grupo ng mga TNVS driver. Nagbabalik ang saksing si Jamie Santos. Pasado alas 8 ng gabi, ganito ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Usad pagong ang mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, bumagal sa 11 km per hour ang usad ng mga sasakyan sa EDSA ngayong holiday season. Kumpara yan sa 15 to 20 km per hour sa normal na araw. Maghapon nga ang traffic. Pasado alas 3:30 ng hapon, mabagal ang usad di lang sa EDSA, kundi pati sa mga alternatibong ruta gaya sa Summer Street sa Quezon City. Pahirapan din lumabas ng EDSA ang mga galing sa mga looban tulad ng Scout Borromeo dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mistulang parking lot ang Kamuning flyover dahilan para ilang rider ay sumingit na lang sa pagitan ng mga lane. May pagsikip din papuntang Aurora Underpass at EDSA Connecticut. Mabigat din ang trapiko pa Ortigas Flyover. Sa tindi ng traffic sa Ortigas Flyover, may isang kotse tayong namataan na dumaan sa bus lane. Sa mga mall zones tulad ng Ortigas area, nagkakaroon ng bottleneck dahil sa pila ng mga sasakyan para makapasok sa mall. Mistulang palamuti sa Christmas tree ang mga sasakyan sa EDSA Guadalupe. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyan sa tindi ng traffic. Kanina hinatak ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa Katipunan Avenue. We cannot be selective whether you are private, you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle. As long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Bukod sa traffic, binabantayan din ng mga otoridad ang surge pricing sa mga TNVS. Sa bagong memorandum ng LTFRB, hindi muna papayagan ang ×2 na surge sa pasahe mula December 17 hanggang January 4. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ngayong araw na rin ang simula ng pagpataw ng penalty sa mga TNVS driver na biglang nagkakansela ng booking. May mga pagkakataon namang papayagan silang mag-cancel. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns, erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Ang TNVS Community Philippines nababahala sa pagbaba ng surge pricing cap ngayong holiday na direkta raw tatama sa kita ng mga driver. Kapag binawasan daw ito sa panahon ng peak demand, mas maraming driver ang mapipilitang mag-offline sa high demand hours dahil hindi sulit ang oras, pagod at gastos. Sa huli, mas mahihirapan ding makakuha ng masasakyan ang mga commuter. Nasa na raw ang compensatory adjustments na anilay sinabi ng LTFRB, gaya ng potensyal na dagdag sa pick-up fares. Handa naman daw silang makipagtulungan pero sana raw ay dumaan sa malinaw na konsultasyon ang anumang pagbabago sa pamasahe. Ayon naman sa LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.